Bakit inuuna mo pa ang barkada kaysa sa mga dapat unahin? Mateo Kapitulo 6 versikulo 33, Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang tunay na dapat unahin ay ang Diyos at ang pagsunod sa kanyang katwiran. Kapag inuuna ang barkada kaysa sa pananampalataya o tungkulin, nawawala ang tamang prioridad. Pangako ng Diyos na ibibigay niya ang lahat ng kailangan kung siya ang inuuna. Kawikaan Kapitulo 14 versikulo 12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Akala mo tama ang pagsama at pag-una sa barkada, pero maaaring iyon pala'y nagtutulak sa kapahamakan. Hindi lahat ng inaakala nating tama ay tunay na mabuti sa mata ng Diyos. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 33, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kapag laging inuuna ang barkada at sila ay may masamang impluwensya, unti-unting nasisira ang mabubuting asal. Kahit gaano pa kabait ang isang tao, masisira rin kung mali ang palaging kasama. Kawikaan Kapitulo 13 versikulo 20, ang nakikisama sa mga pantas ay magiging pantas, ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. Kung ang inuuna mong kasama ay hindi marunong kumilala sa tama, mapapahamak ka rin. Ang tunay na matalino ay marunong pumili kung sino ang uunahin at sasamahan. Galatia Kapitulo 1 versikulo 10, sapagkat ngayoy tao baga ang aking minamasdan, o ang Diyos, kung ako'y naglilingkod pa rin sa mga tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. Kung inuuna mo ang barkada para lamang mapasaya sila, at hindi ang kalooban ng Diyos, malinaw na tao ang pinaglilingkuran mo, hindi ang Diyos. Kailangang mamili kung sino ang tunay na paglilingkuran. Santiago Kapitulo 4 versikulo 4, kayong mga mangangalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kung inuuna ang pakikipagkaibigan sa makamundong gawain ng barkada, ikaw ay lumalaban na sa Diyos. Hindi maaaring sabay na mahalin ang mundong ito at ang Diyos. Lucas Kapitulo 14 versikulo 26, kung ang sinumang tao'y lumapit sa akin, at hindi kinapopootan, ang kanyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. Ang pagiging alagad ni Kristo ay nangangailangan ng buong pagsunod sa Kanya higit sa kahit anong relasyon pamilya man o barkada. Kung inuuna mo sila kaysa sa Panginoon, hindi ka tunay na tagasunod. Kawikaan Kapitulo 1 versikulo 10, anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag kang pumayag. Kung ang barkada mo ay nagtutulak sa iyo sa maling gawain o layaw, kailangan mong tumanggi. Hindi lahat ng paanyaya ay dapat tanggapin, lalo na kung lumilihis sa tama. Ikalawang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 4, mga lilo, matitigas ang ulo, mga mapagpalayaw kaysa sa mga maibigan sa Diyos. May mga taong inuuna ang sarili, aliw, at barkadahan kaysa sa Diyos. Ipinapakita rito ang ugali ng mga taong hindi karapat-dapat tularan o unahin. Roma Kapitulo 12 versikulo 2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Huwag basta sumunod sa uso o sa ginagawa ng barkada. Dapat baguhin ang isipan ayon sa kalooban ng Diyos para malaman kung ano talaga ang dapat unahin at sundin.